Hello! Welcome po muli dito sa Pag-Usapang Muli. Isa po siyang segment dito po sa YouTube channel na Usapang Religion. So, Usapang Impyerno pa rin tayo mga kapatid kasi mala-impyerno itong init na ating nadaranas sa mga panahong ito, no? Dulot na yan ng climate change, anyway, so sa pag-uusapan natin sa araw na ito ay mga concepts, no, na uugatin natin historically, no, as these concepts developed over time. So titignan natin yung mga concepts gaya ng Sheol, na yan yung madalas nating nakikita sa Old Testament. So yung isa Sheol, pangalawa yung word na Hades. Okay? So it's a Greek term or a Greek concept. So kung nanonood kayo ng mga Greek mythology, no, si Hades na kapatid ni Zeus, nila yung mga Titans, sila Kronos. So si Hades, siya yung ruler of the netherworld, no? At yung pangatlo na word, term ay yung Gehenna, kung saan natin madalas tinatranslate sa ating mga Bible na hell. At dun sa mga Latin Church Fathers, infernum. So inferno, yan yung mga terms na ating pag-aaralan. So lahat ng ito ay may kinalaman syempre sa ancient Near Eastern thought of the afterlife. Now, pag pinag-uusapan natin ng ancient Near East, napaka-diverse po niyan, bagamat meron silang mga similarities, whether it's Babylonian, Persian, Assyrians, Egyptians, meron silang mga kanya-kanya nilang mga lore na tinatawag, mga paniniwala nila about the afterlife. So for example, yung mga Egyptians, naniniwala sila meron silang cult of the dead na kung saan ay naniniwala sila yung mga departed loved ones nila ay nandyan. So meron din silang katulad natin mga Pilipino minsan, naglalagay tayong pagkain sa puntod. So meron silang mga ganyang ritual and practices, and masayag na hayag ito, doon sa mga pharaohs na, so the way they embalm the dead, they mummify them. At kung makikita nyo sa mga tombs nila, may mga hieroglyphics. Yung mga yon ay actually mga storya yon, ng kanilang buhay, or yung iba ay parang mga directions papunta doon sa netherworld, parang mga instructions para makarating sila ng maluwalhati doon sa kabilang buhay. At naniniwala sila na itong mga hari na ito, yung mga namamify na ito, ay mare-resurrect muli. So sa kanilang resurrection, titignan nila yung hieroglyphics kung saan nagtapos yung kanilang kwento, at doon sila magpapatuloy. So may mga ganyang paliwanag, sa ancient Near East. So alam naman natin na yung Israel, yung mga Israelites, paulit-ulit silang na-conquer, So nung una ng ng Assyrians, yung Northern Kingdom yata yung, kung di ako magkakamali. Correct me if I'm wrong, and then yung kingdom ng Judah, yung Southern Kingdom, eventually they have succumbed to the Babylonians, right? And they were exiled. And so dun sa Babylonia, marami rin silang mga religious influence or thoughts na maaring na mix doon sa kanilang theology or sa kanilang theological perspectives, And then after the Babylonians came the Persians, the Persian Empire, At matatandaan natin na yung si Cyrus, siya yung nag-command na nag-decree na pwede na silang bumalik sa kanilang homeland sa Palestine, So baka nga diyan pwedeng naging parang
basis yan nung storya nung Exodus, no? Dahil during that time, sabi ng mga scholars na maaring nung mga panahon na yon, during the time of the Persians, ay nandun yung simula ng pagsusulat ng mga Old Testament books, right? So like for example sa Isaiah, yung Deutero-Isaiah o Trito-Isaiah. Anyway, hindi ko na maalala yung aking biblical studies, but parang gano'n, ano? So syempre may mga mixture yan, no? And then of course dumating na yung si Alexander the Great, yung Greeks, no? And although very brief yung kay Alexander the Great, tapos umano na yung Romans, no? Dumating na yung mga Roman Empire during that time. At yung empire nga ni Alexander the Great, nagkahati-hati pa yan, ano? Yung mga Seleucids, Ptolemies, and basta nahati-hati yan, ano? But my point here is this: for every empire na sumaklaw o sumakop sa bansang Israel, marami ng mga development of thoughts, marami ng mga engkwentro ng mga kaisipan, mga theologies na maaring naging impluwensya sa kaisipan ng mga Israelita during that time, no? For example, nung Persian Empire, yan yung land ni Zoroaster, yung Zoroastrianism. Ang Persia ay maaring nag-introduce ng monotheism sa yung kaisipan ng monotheism. Kasi matatandaan natin na ang mga Hebreyo, hindi naman sila actually monotheist, no? But they are henotheist. Meaning to say, they recognize other gods, pero itong God lang na ito, si Yahweh, ang dapat nyong karapat-dapat sambahin, at all the other gods are mere idols. Ganun yung kanilang pagtingin, ano? So merong recognition doon sa mga ibang mga gods out there, pero si Yahweh, itong God na ito, sa kanya lamang ang allegiance mo at loyalty mo. So yun yung henotheistic thought. So yung monotheism, mukhang ito yung impluwensya ng Persian Empire, no? Nabasa ko yan kay Bruce Malina at saka kay Richard Rorbrough, mga context scholars, no? Yun yung kanilang sinasabi doon. Also, isang thought mula sa Persian Empire, no, ay yung ideas ng demons, yung ideas ng afterlife, na kung saan ay yung mga tao tatawid sa parang bridge, tapos kung righteous ka, lumalapad yung bridge, pero pagka unrighteous ka, yung bridge ay parang tumatalas na nagiging parang matalim na daan, at mahuhulog ka doon sa parang abyss na may mga fire. So may ganyang kaisipan na, no? At doon din na-introduce yung concept ng resurrection of the dead, no? Doon sa Persian Empire. By the way, isang interesting thought, ano? Ito ay makikita sa ilang mga literature ng mga Bible scholars, na yung mga Persians, yung mga scholars nila ron, syempre sa Persia, ang salita nila ay yung tinatawag na Farsi, no? So yan yung land ni Zoroaster, Farsi. Merong pag-aaral na malaking yung mga Farsi na ito ay baka maaring dito nagmula yung tradisyon o pag-iisip ng mga Pharisees, na isa sa mga religious leaders nung panahon ni Jesus, no? So parang may connect na ganun, no? So very interesting yung mga
biblical scholars sa kanilang pag-aaral na yan. But anyway, so yun yung point, no? So doon na mixed yung mga kaisipan ng resurrection of the dead. Kaya kung makakabasa ka kunyari ng mga intercanonical, yung deuterocanonical books o yung intertestamental literature na wala sa mga Bibles natin, pero sa mga Katoliko meron silang deuterocanonical na tinatawag. For example, dun sa Enoch, kaya tayo, hindi ako nagkakamali. Again, correct me if I'm wrong. Kung may nakakaalam sa inyo dyan, pakicorrect ako. May literature doon na nag-i-introduce na nung resurrection of the dead. No? So, na meron ng notion na ganun nung resurrection of the dead. So, yon nami-mix yon dun sa mga kaisipan ng mga Israelita na nagsisimulang ma-shape yung kanilang kaisipan during that time. Now, dumating yung Alexander the Great, yung Greeks. So, alam naman natin na dyan na na-introduce yung mga philosophers, yung dualism, yung spirit, yung body, yung spirit, soul, or soul, body and soul. So, yung mga concepts na gaya ng Hades, which is Greek, and then syempre na-carry over na yan sa mga Romano, sa Roman Empire, no? So yun yung mga kaisipan, no? So tandaan niyo yung historical progression at kung paano nagkaroon ng influences of thoughts with regards to the concepts of the afterlife. So sige, simulan natin, no? Yung una, yung term na Sheol. It's a Hebrew word na ginagamit na to designate a place where dead people go, where the dead go. Yun yung Sheol, no? Sa Old Testament, marami tayong makikitang ginagamit yung Sheol, no? Sa Psalms, madami yan, ano? Na maraming gamit ang term na Sheol na makikita natin sa Psalms. For example, Psalms 55 verse 15, sabi nung psalmist, let death take my enemies by surprise, let them go down alive to Sheol, no? For evil finds lodging among them. Ayan. So meron sa Psalms 139 verse 8, sabi niya, if I make my bed in Sheol, you are there, no? So kahit na daw nasa Sheol siya, nandun ang Diyos, no? So yung concept, so itong mga, so ilan lang yan, dalawa lang yung binanggit ko pero marami, it's all over the Old Testament, yung Sheol, no? So ibig sabihin, sinasuggest nito na ang Sheol is a netherworld din, no? Na Israelite concept ng afterlife. Pero ilang mga bagay ang mapapansin natin sa Sheol, no? So pag tinignan mo, depende sa context, ang Sheol ay isang lugar na kung saan ay nakahiwalay ka sa Diyos, no? Pero may access pa rin ng Diyos doon sa lugar na yon. Pangalawa, ang Sheol, hindi lang siya lugar kung saan yung mga wicked nandun. So lahat ng mga taong namamatay, yung Sheol ang kahahantungan, no? At magandang punto rin dito na ang Sheol hindi siya place ng ng judgment o punishment, okay? Hindi siya yung notion natin na doon yung Sheol ay something like an eternal punishment. So hindi ganon yung concept ng Sheol. Magandang tignan si Josephus, isa siyang Jewish historian, So
para kay Josephus, yung Hades daw ay isa siyang, yun nga, netherworld. It's a subterranean region in which all the souls of the dead go, whether you're a righteous or a wicked person. Lahat kayo pupunta ng Sheol. Pero sabi ni Josephus, lahat kayo pupunta sa Sheol, pero yung mga righteous, they are being, so iisang lugar, iisang location, yung Sheol, pero sa Sheol, yung mga righteous, they are being comforted by angels. So mas maalwan yung kanilang kondisyon, while the wicked somehow suffers. Merong suffering na nagaganap, no, doon sa mga wicked people, and both are waiting for the final judgment to come. So they all await judgment day, no? So yung kondisyon lang nila sa Sheol ang magkaiba, no? So binabanggit din ni Josephus dito na sa judgment day may nakaabang na lake of fire para doon sa mga wicked, no? So pareho sila na nandun sa Sheol. The wicked and the righteous are both in that location, but the righteous are being comforted, and the wicked are somehow experiencing some kind of hardship, no? And then they're waiting for the final judgment, and then doon na madidecide where they will be cast out to the, so may lake of fire na doon na tinatawag, no? So yun yung sabi ni Josephus, no, pag with regards to the term Sheol. Kaya naman, for example, kung maaalala nyo yung storya ng rich man and Lazarus, right? Doon sa ano lang ito, teka, tignan ko yung notes ko. Luke chapter 16 verse 19 to 31, no? Yung rich man and Lazarus na parable ni Jesus, right? So yung rich man kumakain, tapos si Lazarus nasa gate niya at dinidilaan ng aso yung kanyang mga sugat at longing for the crumbs to fall, pero walang ginawa yung rich man. So nung napunta sila ngayon pareho, so take note doon sa mga nag-aaral ng Greek, yung mga nagbabasa ng Biblia sa Greek, ang pinuntahan nila ay Hades, hindi Hell, right? So sa Hades pumunta. The rich man lifts up his eyes in Hades and see Lazarus on Abraham's bosom, no? And then Lazarus is reclining doon sa chest ni Father Abraham. Okay? So, same location pero different conditions. So meron siyang, ang point ng parable is meron pagbabaligtad ng fortunes, no? Na pareho silang nasa Sheol. So, yung Hebrew notion ng Sheol ay a place where the dead go to, and a place or a space where all the dead people await for the final judgment. So that's Sheol for you. Yung Hades naman, yung term na Hades, yan naman yung Greek thought. Oh, so binanggit ko na, no? So kaya yung term, yung notion ng Hades, meron siyang influence doon sa Israelite notion ng Sheol. Okay? So nakita nyo paano na-impluwensyahan yung ng Greek thought yung term na Sheol, no? Samantalang sa Old Testament ay wala pang ganon. And by the time ni Jesus, by the way, nagdidebate yung mga Pharisees at Sadducees, dahil yung Sadducees hindi naniniwala sa resurrection, pero yung mga Pharisees, no, meron na silang idea ng resurrection. At
nagiging debate yan o nagiging conversation yan amongst diverse religious groups during that time. So at least kay Jesus, no, merong resurrection of the body na tinatawag, at sa naging mga messianic groups, Jesus groups, yan na yung kanilang dinalang pananampalataya, yung resurrection of the dead, right? So may ganon. So ibig sabihin, ganon siya na-influence, ano. So yung Hades, yung term na Hades, doon sa Greek thought, yan naman din yung netherworld, no? Similar na it's a place where all the dead people go, no? So hindi siya hell. So it's just death, no? Doon sa Greek concept. So si Hades ay ano siya, ay God siya, no? Na siya yung namumuno doon sa netherworld na yon, where they swallow up the dead, no? So yun yung term na Hades. Okay? And yun nga, it's about death, no? At pag nandun ka, it's a place of coldness and loneliness, and kasi nga yun nga nandun ka sa netherworld na yan, ano. So yun yung parang dynamic between Sheol and the term Hades. Okay? So pagdating kay Josephus, so sa time ni Christ, mukhang nagkaroon na ng interaction yung dalawang thought na yon, no? So it's just simply a holding place for both the righteous and the wicked. Okay? So yung concept ng Sheol at saka yung concept ng Hades. So Hades is a place where all the dead people go, no? So so Hades also is depicted as parang prison siya, no? Prison of the spirits. Okay? Kasi nga yung power ng death, yun yung, so the power of Hades, the power of death, the god of death, swallows up people. So nagiging parang prison siya, no? Okay? So that's the yun naman term na Gehenna, all right? Ang ibig lang sabihin niyan is Valley of Hinnom, Gehinnom. It's a valley outside of somewhere outside of the city gates of ancient Jerusalem, no? Na kung saan pinaniniwalaan nila na diyan ino-offer yung, may mga child sacrifices na nangyayari diyan, ino-offer doon sa god na si Molech, no? At eventually naging term yan for judgment and punishment, no? So doon sa lugar na yon, pinaniniwalaan nila na literal ito na parang rubbish bin, na kung saan ay hindi natutupok yung apoy. So siguro culturally speaking, the nearest approximation na pwede ko maisip ewan ko kung inabot nyo pa yung kung buhay na kayo ng panahon na yung Smoky Mountain sa Tondo, na kaya siya tinawag na Smoky Mountain kasi tuloy-tuloy yung apoy, kasi ini-incinerate nila yung mga basura, no? So parang hindi natutupok yung apoy. So para siyang figure of speech, no, na hindi natutupok yung apoy. At saka doon sa Gehenna, may mga description din sa Biblia na yung worms do not die, 'di ba? Yung mga ganyan. So ibig sabihin decaying bodies of people or animals are also there. Tas inuuod, no? So parang siya, figure of speech nga na pwedeng hyperbole or pwedeng metaphor yung fire na yon, na hindi siya hindi
Hindi siya tumitigil, natuloy-tuloy siya, no? So yun yung term na Gehenna, no? Meron pang ang term na Akaldama, no? Yung field of blood in Gehenna, right? So yan yung mga nababasa natin sa ating New Testament. So yun ano? Yan yung mga terms na Sheol, yung terms ng Hades, at saka yung terms na yung term na Gehenna. So it's a literal ano. So kung titingnan natin lahat ng ito, magandang pag-isipan muli. Ito ba ay pag nire-refer yung word na hell, ay ito ba ay maaring, is it a condition? Is it a literal place of an eternal conscious torment or eternal punishment? Or maybe it's an allegory or a metaphor, right? So ano ba siya? The way na ginamit ng mga early ancient peoples yung mga terms na yon, ganyan yung mga paniniwala nila. So pag ginagamit ni Jesus ang Gehenna, lalo na sa mga parables, so syempre parable siya. Is it literal or is he using a metaphor, no? So ganon. Now, siguro sa susunod na video natin, very interesting na sa buong kakristyanuhan, may dalawang views patungkol dito sa paggamit nila ng terms na Hades, hell, no? So, yan yung Eastern Church tradition at saka yung Western Church tradition. Magkaiba yung take nila dito sa mga concepts na ito, no? So, yan muna. Magandang pag-isipan natin muli, no? So kung nagustuhan nyo itong topic natin na ito, mag-like lang po kayo, no? At kung kayo ay bago, please subscribe, no? Click the subscribe button at patuloy nating let us keep the conversation going by by typing your comments dun sa comment section. Pag-usapan natin muli, let's share our perspectives, no? At kung may maidadagdag kayo o i-correct nyo yung mga nabanggit ko, please do so para maging mayaman yung ating pag-uusap. So muli, maraming salamat sa pakikinig at see you around. Thank you.